Maya-maya'y nakita kong tumulo ang mga luha sa pisngi ni Mama. I'm sorry anak. Instead of showering you with love, puro pasakit na nabibigay namin sa'yo ng papa mo. Wala ka namang kasalanan, Ma. Hindi ka nagkulang. It's him. Siya yung may problema. Kung gusto niya i-acquire ang CP, sa tingin ko wala namang problema sa akin yon. Di naman kailangan na sa akin ng taong mahal ko. I know my relationship with Jaden is a bit shaky way back then, pero alam kong maayos namin yun dahil mahal namin ang isa't isa. I might be young for my age, but I'm sure that he's the one that I need. Tumango na marahan si Mama. Give yourself a chance to visit him, anak. Pagkatapos mo rito, ngumiti ako. I plan to do it. To make my vacation more memorable, nag-decide kami ni Mama na i-spend ang mga gabing katabi matulog, sina Lolo at Lola. We make memories, we ate together, played together, have some fun talking together. Nang sumapit ay ikalimang araw ko sa Cebu, doon na ako nagpaalam na kailangan ko nang umalis. Di naman ako pinigilan ni Mama at ng grandparents ko. Bandang hapon na magdesisyon akong lumipad pa Siargao. Kinakabahan nga ako dahil hindi ko alam kung may dadatan na akong buhay ni Jaden. Saglit lang ang biyahe sa eroplano. Pagbaba ko, sumakay ako ng jeep patungong San Isidro. Habang naglalakad ako papasok sa loob, panayantingan sa akin ng mga tao roon. Imbes sa bahay ako dumiretso, naisip kong sa dagat muna magtungo. Saktong hapon na rin at di mainit sa balat kaya po pwedeng maglakad-lakad sa paligid. Miss Gab? Agad akong tumalikod na marinig na may tumawag sa pangalan ko. Agad ako napangiti na makita si Yael na nakatayo sa likuran ko. May hawak siyang lambat at mukhang patungo din ito sa dagat. Yael, kamusta? Nakangisi siyang lumapit sa akin. Kaya po ba kayo nandito ay para kay Sir Jaden? Tanong, paano po kaya yan? Sumama siya sa pagpapalaot ng bangka kaninang umaga. Baka mamaya pa po sila dumating. Buoba ang tingin ko sa kanyang paa na mayroong nakataling tela. Ano nangyari dyan? Tanong ko habang naglalakad kaming dalawa. Nagkaroon po kasi ng aksidente sa laot tapos nung kailangan na namin bumalik ng bangka, sa labis pong pagmamadali hindi ko nakita yung matalim na bagay na nakahiwa sa talampakan ko. Pero malapit na rin po akong gumaling. Pansamantalay si Sir Jaden muna sumasama kina Paco, Jack, Dino at Marlon. Mabuti naman at naisipan niyang tulungan ka. Yumuko naman si Yael. Nasa bakasyon naman daw po si Sir Jaden kaya may oras siyang gawin doon. Ikaw ba, Miss Gab? Nasa bakasyon ka rin ba? Marahan akong tumango. Parang gano'n na nga. Ilang sandali lang narinig kong bumuntong hininga si El. Nabanggitin po sa amin ni Sir Jaden na nangyari sa inyong dalawa. Nakakalungkot na hiwalay na kayo pero Miss Gab, wala na po bang pag-asa na magkabalikan kayong dalawa? Natigilan ako na marinig ang tanong ni Yael. Kaya ka po ba nandito para magkaayos na kayong dalawa? Siguro, hindi ko rin alam kung ano magiging reaksyon niya kapag nakita niya ako. Ako, Miss Gab, alam ko. Sigurado ako magiging sobrang saya niya. Pagdating namin sa dalampasigan kahit malayo pang bangka sinasakyan ng mga kasama ni Yael, malinaw ko nang natatanaw ito. Ayun na sila. Hindi ko alam kung ba't ako kinakabahan ngayon. Kung kailan magkikita na kami at saka ko pa mararamdaman ang panginginig ng kamay ko. Habang papalapit ang bangka, nakita ko may isang tumayo sa mga tao roon. Masyadong masilaw ang liwanag ng papalubog na araw kaya hindi ko makita ang muka. Pero base sa tindig nito, sigurado akong si Jaden iyon. Nagsimula nang kumuway sa tabi ko si Yael sa mga kasama nila. Lang nasa malapit na sila'y kitang-kita ko ang excitement sa mga mata ni Jaden. Oh, wag kang tatalon, boss. Mukhang hindi ka naman tatakbuhan ni Miss Gab. Pare-pareho kami natawa dahil sa sinabi nito. Nang makababa siya, dalid-dalis siyang lumapit sa akin. Bakit ka nandito? Visiting you. Dahil narinig ng mga kasama niyang pag-uusap namin, nakita ko, naghahampasan ng mga to dahil sa kilig. You're here just to visit me? Lumawak ang ngiti ko bago ko tumango. Hindi mo ako na-miss kaya ka nandito? Naghiyawan naman ang kanyang mga kasama, kaya hindi ko napigilang paningkitan sila ng mga mata. Can we talk? Tanong ko kay Jaden. Tumango naman siya. Oo naman, but not here. Sabi ko habang nakatingin sa mga kasama niya. Mukhang naintindihan niya naman na nais kong iparating, kaya pumayag na rin siya. Sabay na kami naglakad pabalik sa bahay niya. Narinig pa namin nagreklamo ang mga kasama niya. Sinabihan siya nitong nang iiwan. Tinawanan niya ang mga ito at kinawayan. Sa dami na nangyari sa amin ni Jaden, halos makalimutan ko na ako ng pagkakaayos ng interior ng lake house na ito. Pagpasok ko sa loob, agad kong pinasadahan ng tingin ng palibot. Naroon pa rin ang mga painting na ginawa ko. Di kasi natuloy ang pagpapatayo ng bar sa General Luna, kaya siguro kaysa itapa ng mga painting sa dapat ay para doon, pili nilang ni Jaden na sa loob ng bahay isabit ng mga yon. Medyo binago kong style ng bahay. Palagi ako nandito nung panahong hiwalay na tayo. Halos bihira akong pumunta ng syudad. Binago ko na ng konti para mas maging malawak ang living room. Marahan akong tumango.
Maganda ang ginawa mo. Mas naging maaliwala sa paningin. Tinuro niya ang kabilang sofa kaya doon ako umupo. Nandito ka ba para makipagbalikan sa'yo? Ako na ang tumapo sa tanong niya. Kahit ang totoo hindi ko naman talaga alam kung anong itatanong niya. Sa totoo lang, bago ko pumunta dito, sinabi ko na sa sarili ko na kailangan kong maging palaban, matapang, at kung kailangan kong kapalan ng mukha ko, yun ang gagawin ko. He stopped in his seat and gave me a scrutinizing gaze. About that, I think it's a separate matter. Nandito ako ngayon dahil may importante akong kailangan sabihin sa'yo. Also, I want to give you an offer. Tumaas ang kanyang isang kilay. Ang kaliwang palad nilagay niya sa kanyang baba. Sa paraan ng kanyang pagkakatingin, tila ba interesado siya sa sasabihin ko. Okay, fire away. Sumandal ako sa sandalan ng kanyang sofa at pinag-ekis ang aking mga braso. What you said to me before you leave the city is right. Tamang sinabi mo tungkol sa papa ko at sa tingin ko, kailangan kong humingi ng pasensya sa'yo sa naging reaksyon ko ng gabing yon. He is the reason why you left me, okay? That matter is done already. Now I want to proceed in the next matter that is related to business. Inalis ko sa pagkakaekis ang aking binti at umayos ako sa pagkakaupo. Mataman ko siyang pinagmasdan sa kanyang mga mata. I was deceived by my own father. Nalaman kong ginagamit niya lang ako para makuha niyang center point kay Lolo at masigurong hindi kailangan mapupunta ang kumpanya. What do you mean by that? He planned all of this. Tinakot ka niya para hiwalayin ako. I left Manila so I could move on. The moment I go back to the city, I made sure to work as hard as I can. I was driven by my anger to work hard until he saw the potential in me. He lets me handle the company, the Del Rio Holdings, and now that he knew I'm good at company management, he lets our grandfather see my progress. Sa loob ng 6 na buwan, hahawakan kong center point. I need your guidance, Jayden. Sa lahat ng tao, alam kong ikaw lang mapagkakatiwalaan ko. Kaya nandito ako para humingi ng tulong sa'yo. In return, I would make your company as the official partner of Centerpoint in no time. Nang muli akong tumingin kay Jayden, nakita kong malungkot na ekspresyon sa kanyang mga mata. Mukhang malalim ang iniisip niya kaya hindi ko muna siya inabala. Matutulungan mo ba ako? Alanganin kong tanong sa kanya. Umayos siya ng pagkakaupo at tipid na umiti sa akin. Are you sure you needed my help? Do you think everything would turn out the way you expected? Humugot ako ng malalim na hininga. Hindi ko alam. Wala namang sigurado, Jayden. Isa lang ang may papangako ko sa'yo. Gagawin kong lahat para matupad ko ang pangako ko sa'yo. We will rise together. Not my papa, but me and you. We will make a business empire. Malinaw ko nakita ang pagdaan ng kakaibang emosyon sa mga mata ni Jayden. Umiwas siya ng tingin sa akin sandali. He cleared his throat and nodded. Alright then, I'll help you. Dahil sa tuwa'y napatayo ako. Dali-dali akong lumapit sa kanya at yumakap. Nang maramdaman kong natigilan siya, agad akong bumitaw. Sorry, masaya lang ako. Ngumiti siya sa akin at ilang sandali lang, lumipat ang kanyang tingin sa bag kong dala. Hindi ka ba mananatili dito? Uuwi ka na rin ba ng Manila ngayon? Bigla naman ako napaisip. I still have 2 days to spend para sa bakasyon ko. Muli akong tumingin sa kanya. Can I stay here for at least 2 days and 1 night? Mabilis siyang tumango. Bakas ang excitement sa kanyang mga mata. Siyempre naman. Naging tirahan mo rin naman to noon. Palagi kang welcome sa bahay na to, Gab. Tumayo siya at naglakad patungong kusina. Nang lumabas siya, meron siyang dalang bottled water at sandwich na kaiinit lang sa microwave. Last night, hindi ko alam kung bakit sinipag akong gumawa ng ilang pirasong sandwich. Yun pala'y magkakaroon ako ng bisita. Nang makita niya nakatitig ako sa kanya, ay tumitig din siya sa akin. Namaramdaman ko ang pagkabog ng aking dibdib. Ako na ang naunang umiwas. Palagi malinis ang kwarto mo, Gab. Nandito pa rin ang inang mga gamit mo. Thank you for keeping it, Jayden. Kinokompletito na may lamang sandwich at tumayo na. Naisip kong makakain yun ng matiwasay nung nasa loob ako ng kwarto. Hindi ko yata kayang kumain sa harapan ni Jayden. Kung noon malakas ang kabog ng dibdib ko sa tuwing nakikita ko siya, ngayon tila mas trumiple pa. Kahit umitim ang kanyang katawan dahil sa pagbibilad sa araw, hindi na nabawasan ang kanyang kagapuhan. Ang totoo pa nga niyan, mas lalo siyang gumuwapo. Mas lalong gumanda ang shape ng kanyang katawan. Kapag iniisip ko tungkol sa bagay na yun, hindi ko mapigilan ang pagkabog ng dibdib ko. Naligo lang ako at nagpalit ng damit para maging komportable ang pakiramdam ko. Nagsuot ako ng maluwag na t-shirt at pajama. Nang bumalik ako sa kama, saka ako tinawagan si Mama at sinabi kong dito muna ako pansamantala kay Jayden. She promised that she won't tell anything to Papa. Pabagsak kong inihiga ang aking katawan sa kama. Nang bumaling ako sa bedside table, saka ko lang naalala ang sandwich na ginawa ni Jayden. Sakto naman nakaramdam ako ng gutom. Dahil masarap ang pagkakagawa niya, pakiramdam ko kulang yon. Bumaba ako ng kama at dahan-dahan nagtungo sa kanyang kusina. Sinilip ko pang mabuti kung may tao.
Na makita kong wala sa kakadumiretso sa kanyang fridge. May nakita ko doon na ilang piraso ng sandwich na gawa niya. Matagal kong pinag-isipan kung alin sa tatlo ang kukunin ko. Yung pinakamalaki kasi nasa dulo. Hindi ko gaanong maabot dahil hindi ko mabuksan na maayos ang fridge. Did you enjoy it? Muntik na ako mapatalon nang marinig ang boses ni Jayden. Nang mag-angat ako ng tingin, dali-dali ako napaatras sa makitang mukhang kanina pa siya nakatingin sa akin. Nang makita niyang reaksyon ko ay mahina siyang tumawa. Naglakad siya tungo sa switch ng ilaw sa kusina at binuksan iyon. Bakit para kang daga dyan? Bakit di mo binuksan yung ilaw? Yumuko ako para itago ang hiya. Marami na tayong pinagdaanan na magkasama, Gab. Wala ka nang dapat ikahiya sa akin. Lumapit siya sa ref para kunin lahat ng sandwich na ginawa niya. Nagulat ako nang isa lang niya yun sa microwave. Kakain ka rin? Nahihiyang tanong ko sa kanya. Umiling naman siya. No, this is all for you. Hindi ko naman mauubos yan, sabi ko pa. Nakita ko ang pagising niya. I've heard that before. I know you, Daniela. Kapag may gusto kong pagkain, hindi mo yung titigilan hanggat hindi yun nauubos. Nagbago na ako. Nautal pa talaga ako. Ang nakakainis, hindi mo lang niya pinigilan ang kanyang pagtawa. Sa sobrang inis ko, hinampas ko siya sa braso. See? Pati yan hindi rin nagbago. Nananakit ka pa rin. Sumimangot ako at padabog na naglakad patungo sa lamesa. Inila kong upuan at umupo roon. Ganon din ang ginawa ni Jayden. Pumeso siya sa upuan kaharap ko at saka walang kahiyahiya sa katawan na tumitig sa akin. Pwede ba? Tigilan mo yung kakatitig sa akin. Sambit ko sabay irap. Tumawa naman siya ng mahina. Ilang buwan din ang lumipas. You have grown fierce, different from other women I met. You've become the best version of yourself, Gab. Sa tingin ko'y malaking tulong din sa bagay na paghihiwalay nating dalawa. I am proud of what you are now. Kung meron man tao na unang magkasabi sa'yo noon, gusto ko, ako yon. Habang nakatingin ako sa kanya, naramdaman ko ang pag-iinit ang palibot ng aking mga mata at ang nagbabadyang luha. Bahagya akong tumingala para pigilan yon. Alam kong napansin niya iyon. He was about to speak when the microwave made a ting sound. Dali-dali siyang tumayo para kunin ang sandwich na nasa loob nito. Nilagay niya ito sa panibagong pinggan at pagkatapos, nakangiti niyang nilapag iyon sa harapan ko. Akin lahat to? Sure ka ba? Sure na sure. Para sa iyan. I fist myself on the sandwich. Nang maubos kong lahat ng yon, the satisfaction is all over my system. This is the best sandwich I've ever eaten in my life, you know? Ngumisi si Jayden. Halata nga. Pati plato muntik mo nang kainin eh. Pagbibiro niya dahilan para simangutan ko siya. I am glad you enjoyed eating the food I made. Both of us became too busy to the point that we have no time taking care of each other. Akala ko hindi na darating pang pagkakataon to. Masaya ako nagkaroon ulit ako ng pagkakataong asikasuhin ka. Ngumiti siya, saka tumayo na. Kinuha niya ang pinggan sa harapan ko at dinala yon sa sink para hugasan. Ilang segundo siya nakatalikod sa akin nang bigla akong tumayo sa kinaupuan ko at dahan-dahan naglakad patungo sa kanya. Without telling him, I hugged him from behind. Napahinto siya sa kanyang ginagawa. Tiniyo ang kanyang kamay para mahawakan ang kamay ko. Gab, kahit 3 minutes lang, Jayden. Sabi ko at saka nilipat ang aking kalawang pisngi sa kanyang likuran. No matter how hard I tried to forget him for the past months, I realized that I can't. I can't do it. I love him so much. Habang nakayakap ako sa kanya, pumatak ang luha sa aking pisngi. Nang hawakan niyang kamay ko'y mas lalo ko pang hinigpitan ang pagkakayakap ko sa kanya. I still love you, Gab. Nothing has changed. I still do love you too. But for now, let's aside love matters. We have a lot to do starting this coming week. Let's prove them that no matter what they do, they can't tear us apart. He nodded. Yes, we will show them. Kasabay ng pagkala si Jayden sa kamay ko sa pagkakayakap sa kanya ay ang pagharap niya sa akin. Agad akong tumingala para makita kong kanyang mukha. He cupped my face with his hands and moved a little closer. He gave me a quick kiss on my lips before hugging me so tight. God, I thought this day would never come again in my life, he said. Narinig ko pang kanyang mahinang pagsinghot. Umiiyak ka ba? Agad na tanong ko sa kanya. Ako? Umiiyak? Hindi ah. Tumalikod siya para lang punasan ng kanyang mga mata. Nang humarap siya sa akin, sinilubong ko siya ng ngisi. Yeah, right. Fool yourself. Mahina siyang tumawat saka muling yumakap sa akin. Maaga ako nagising kinabukasan nang maramdaman na marahang pagtapik ni Jayden sa binti ko. Bakit? Kunot noong tanong ko sa kanya. Agad dumapon tingin ko sa bintana. Madalim pa sa labas, Jayden. Inaantok pa ako. Umusod siya sa bandang itaas ko at marahan akong hinilikan sa balikat. The sky is clear. Let's watch the sunrise together bago ka umuwi. I groaned and hugged the pillow beside me even more. Ayoko.
Kung gusto mong manood, ikaw na lang. Gabi na tayo nakatulog dahil niyaya mo ako mag-movie marathon. Tas ngayon ang aga mo akong gigisingin para lang manood ng sunrise. Ang kanyang halik, unti-unting gumapang sa aking leeg. Hanggang sa darating nitong aking pisngi. Please? Ang kanyang braso ay gumapang sa aking tiyan. Nang subukang pasukin ng kanyang kamay ang loob ng t-shirt ko, inis na inimpas ko yon. Dali-dali akong bumangon. Marahas siyang tirulak palayo sa akin. Tumangyo ako at nagtungo sa banyo para maghilamos at magmumog. Nakapikit kong inabot ang bote na may lamang mouthwash para magmumog nito. Pabalik ko sa kama, muli akong humiga roon. Please, Jayden, inaantok pa ako. Humiga siya sa tabi ko at yumakap sa aking bewang. Dahil sa ginawa niya, bumaling ako sa kanya at kinurot siya sa tagiliran. He was half laughing and half groaning because of what I did. Please, I know you're tired. Kung hindi mo kaya maglakad, ako nang bahala. Bubuhatin kita hanggang makarating tayo sa tabing dagat. Nagbunot ako ng mata at tumingin kay Jayden. Bubuhatin mo ko? Nakangiti naman siyang tumango. Pwede kang sumakay sa likod ko. Napangiti ako sa sinabi niya. Muli akong bumangon at umupo sa kama. Pinapwesto ko siya sa sahig. Ipinaikot kong braso ko sa kanyang leeg. Ganon din ang binti ko sa kanyang bewang. Magmula sa loob ng bahay hanggang makarating kami sa dagat, buhat niya ako. Wala akong narinig na kahit anong reklamo mula sa kanya. Medyo maliwanag na rin ang paligid, pero wala pang gising sa mga residenteng nakatira sa lugar. Kami lang dalawa ni Jayden sa tabing dagat. Bigla ko tuloy na alala ang unang beses naming pumunta rito para manood ng sunrise. Malinaw na dumaan sa aking isipan ang ginawa namin dito mismo. Nang ilapag niya ako sa buhanginan, agad niya namang napansin ang matalino kong tingin sa kanya. Kaya mo ba ako dila dito kasi gusto mo na maulit yung nangyari sa akin noon dito, ganun ba? Kumunot ang kanyang noo. Sa sinabi ko, ha? Anong sinasabi mo? Mas lalo naningkit ang mga mata ko na makita ang reaksyon niya. Kunwari pa siya. Halata namang natatandaan niya kung anong tinutukoy ko eh. He sighed and reached for my hand. I have nothing inside my mind right now, Gab. I just want to see the sunrise with you. Pareho nating hindi alam kung kailan tayo muling makakabalik dito. I am taking every chance that I have. Desperado na ako kaya pinilit kita kahit alam kong anto ka pa. Nawala ang pag-aalinlangan sa isipan ko. Tipid akong umiti sa kanya at umusod palapit sa tabi niya. Habang nakamasid siya sa banayad na karagatan, marahan kong inhiga ang aking ulo sa kanyang balikat.